Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na with evidence ako. Grabe ang sagupaan ng mga Duterte supporters versus Makabayan Black na kung saan sinuportahan nila si Franz Castro. Kasi sa araw na ito ay sana yung pangalawang pagdinig sa kaso ni Franz Castro laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero for the second time, hindi sinipot ni Pangulong Duterte si Franz Castro. Ano kaya ang drama ni Pangulong Duterte, no? Baka sinabi ni Pangulong Duterte, ay, maliit lang yan. Hindi pag-aksayahan ng oras yan. Franz Castro, ay, it's a waste of time when I'll be, for example ba, he will be attending this, anong tawag dito? Hearing, di ba mga kabibig? So, grabe ang tagpo ang nangyari sa mga supporters, mga kabibig. Duterte supporters versus Makabayan Black. Nagtagpo sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga supporters ni ex-President Rodrigo Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa grave threat complaint ni Castro laban sa dating Pangulo, mga kabibig. As in super nagbanggaan, naghiyawan, nagsabihan ng medyo, alam nyo na kung ano ang kanilang ibabato sa mga kagrupo nila or sa mga against sa kanila. Di ba mga kabibig? As in, biglang nabuhay yata yung panahon ng eleksyon na kung saan Duterte versus kakamping. Ay, eto na. Sigaw na mga President Rodrigo Roa Duterte camp, mangatay ang mga NPA. Nako. So, ito ang mga video kung saan kuha sa naganap na sagupaan ng Duterte supporters versus Makabayan Black supporters, lalo na kay Franz Castro. Let's all watch this video. Hanggang saan ang suporta nyo para sa isang mamamatay tao? Diba? Ngayon, mag-ingay tayo bilang pagsuporta kay Congresswoman Franz. Abay, dinanawagan sa mga kabataan! Ang nagluklok sa inyo. Yes! Ang pera na yan galing sa mga taong ito. Yes! Ang pera na yan galing sa mga OFW. Yes! Baka nakakalimutan nyo, ha? Naglilingkod kayo, hindi kayo ang paglilingkuran. Pagkatapos, isa lang ho ang panawagan namin. Ha? Ilabas po ninyo voluntarily yung open the book. 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 Diba nakita nyo kung gaano kalakas ang mga supporters sa Pangulong Duterte at gaano din kaliksi ang supporters ni Franz Castro. And the second time, inindyan na naman. Hindi pinuntahan ni Pangulong Duterte si Franz Castro. Na-Indian na naman ang beauty ni Franz Castro. So, make sure later on baka magre-react naman to si Franz Castro na kesyo ganito, kesyo ganyan, ano bang nangyari sa ex-president. Dalawang lawyers lang ang pina-attend ni Pangulong Duterte kay Franz Castro. So, it means hindi gaano ka-importante si Franz Castro kay Pangulong Duterte. At ang mga supporters ni Pangulong Duterte call for an action sa House of Representatives to publicly open their books
on how government funds are being spent. O, eto na. Ito na ang simula na isisigaw ng taong bayan na buksan ang libro ng Kamara. Sinimulan niyong questioning and confidential funds ni VP Sara Duterte. Ngayon, hindi ang Kongreso ang or Senado ang nag-ask na buksan ang libro ng Kamara, kundi ang taong bayan talaga, mga kabibig. Gusto na ng taong bayan na alamin din kung paano ginamit ng mga congressman ang mga government funds at anong mga programa at saan ito napunta, knowing na tumataas ang kanilang pondo, which is sabi ni Coco Pimentel unconstitutional, sabi ni Ping Lacson unconstitutional yung paglobo ng national budget ng Kongreso sa 2024. Kaya sabi na maraming Pilipino, buksan ang libro ng Kamara para magkaalaman kung sino talaga ang totoong korap, kung sino talaga ang walang nagawa, kung sino talaga ang isang congressman or mga congressman na yung budget nila ay napunta sa sarili nilang pitaka, sa ilang bangko. Nako, Duterte earlier this year challenged the Commission on Audit to expose how members of Congress spent public funds in the past years, which is nako, grabe na talaga, mga kabibig, no? So, yan ang nangyari ngayon. Talagang gusto ng mga Duterte supporters na buksan ang libro ng Kamara. At ang gusto naman ng Makabayan Black na kailangan ipakulong si Pangulong Duterte, kailangan managot si Pangulong Duterte tungkol sa mga ginawang kabalastugan sa panahon ng kanyang pag-upo. Kailangan din nilang i-impeach si VP Sara Duterte. So madaming hinanaing din ang Makabayan Black. And I'm sure suportado ito ni Franz Castro, of course, 'di ba? Alam ng grupo ni Franz Castro na magkaroon ng rally ang DDS sa QC Prosecutor's Office. So natural para panglaban nila sa DDS supporters, nag-combine powers sila, mga Makabayan Black supporters. Sinugo din nila ang Quezon City Prosecutor's Office. So ano ang iyong reaction dito, mga kabibig? Sino ba ang nanalo? Ano kaya ang ramdam ni Franz Castro para yatang hindi siya importante kay Pangulong Duterte? Yan lang po ang ating ladies and gentlemen for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!